Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at ham! Oy, over. Ito na ang Christmas ep. Actually, baka hindi ito ang Christmas ep. Ibang episode ata yung lalabas on Christmas. But, shinut ko to ng Christmas Eve. Yes? And because Christmas Eve, sinuot ko ulit yung suot ko nung last Christmas ep. Sa pagkakaalala ko, gumawa ako ng ep last year na around this time din. Actually, like exactly December 24 din. Nag-aabang din ako ng Christmas Eve. Tas ito yung suot ko. MMFF yun. Sabi ko, okay, let me repeat the costume. The outfit, girl. Ito yung pambawi ko na ep. Nagpapasa ako ng Yanni's Mail, di ba? Ang dami nagpasa and ngayon ko lang siya natapos i-scan. Okay? Kasi gusto ko na ma-surprise pa rin ako. So ngayon lang ako nakapili ng mga isasama sa Yanni's Mail. Na ang theme ay, Are You Naughty or Nice? Hindi. Actually, magde-decide lang ako, is it like, naughty ba? Or nice? So, nagpa-submit ako ng mga stories na kwentong Erbog and, well, actually, kung gusto nyo lang umamin ng something na hindi nyo nako-confess sa kahit kanino, kasalanan, at magde-decide tayo if ikaw ay naughty or nice. So, andito pa lang tayo sa start ng episode. Magwa-warning na ako para sa mga minors. I do not encourage. Maybe this episode isn't for you. Meron pa namang next episode na pwede nyong panoorin. Pipigilan ko ba kayo? Sinasabi ko lang ha na, saktong-sakto kasi guys, for the past few weeks, ang brain rot ko ngayon ay heated rivalry. Yes. So, hindi ko alam kung ang ita-title ko sa episode na to ay Heated Christmas. Kasi naman, sobrang Erbog. Grabe, sobrang Ate E. Ate Erbog talaga, pero I love it. I love the series so much. And alam ko may whole discourse about women and BLs and yung mga fujoshi. Ewan, guys, may whole other ep na pwedeng gawin about women and BLs. Okay? Pero I'm not there for the sex. I am there for the story. Most of the series ay karamihan na ka-erbogan. Pero hindi ako nag-stay because of that. Because sobrang lakas ng chemistry ni Shane tsaka ni Ilya. Well, si Connor at si Hudson. Shout out if nanonood kayo ng Yanni's Room. Hello. I'm a fan. Sobrang lakas ng chemistry nila. And ang wish ko lang ay sana hindi sila mag-away. Kasi mukha naman silang best friends. Mukhang mahal nila kung ano yung ginagawa nila. At sana hindi masira yon. I've seen this film before. Bright Queen, Nanon. I've seen enough. Please, wag. Okay? Anyway, yun lang. So, feeling ko, pasok sa banga yung theme ng Yanni's Mail today. Because I feel like everyone ay nag-aabang sa heated rivalry. At almost everyone ay nag-aabang doon. So, lahat ay mukhang in-hit. And first time ko itong gagawin. Actually, first time kong magkakaroon ng gantong submission of stories. Kasi very wholesome akong content creator, I feel. So, simulan na natin. Parang gusto kong magsalamin. Pero kasi kapag nagsalamin ako, magre-reflect yung ilaw. Whatever, basahin natin to. Let's go in blind. Okay, ang first story natin ay galing kay Ghostbuster. Hello, Yanni. Sana magaling ka na. Naalala ko lang nung third year high school ako, malala akong sinungaling. Umabot sa point na may nakita akong picture ng baget sa puntod niya sa isang pang mayamang libingan sa Novaliches. Tapos sinabi ko sa mga classmate ko na kababata ko siya at super sad ako na namatay siya. Over ka sa storytelling. Okay, Ryan yung start ng name nun eh. Tapos ate girl, naniwala mga classmate ko to the point na kapag bigla akong iiyak, mapatahanin nila ako. Now that I'm writing this, naalala ko na kaya ko ginawa yun ay para magpapansin sa best friend / crush ko during that time. Ate, once upon a time talaga, tapos wala nakakaalam na nagsinungaling ako hanggang ngayon. Matanda na ako at working na ako. Si Bading ay natuto naman na, pero if i-ask mo ako if pinagsisihan ko ba siya, ay hindi. Kasi fantasy siya malala. Pero kids warning, marami akong hindi na friends, so feeling ko karma ko yun. Kaya gaya at your own risk. Pero I do not recommend. Ayun lang, Merry Christmas, Yanni. Mild. Mild ang ating start. Ang eme mo, te! Nakakita ka ng isang batang nakalibing tapos naisip mong, ay, sabihin ko childhood friend ko siya.
Meron ka mga parang mga flashback sa utak mo na naglalaro kasi kami dati. Tapos naalala ko, parang, childhood best friends kami. Sobrang sakit na nawala siya. Over ka, te. Over ka sa papansin. Alam nyo, nung bata ako, nagkakaroon ako ng gantong urge na magpapansin. Hindi ko naisip na gumamit ng isang batang patay sa sementeryo kasi tapat ng bahay namin dati sementeryo, right? Hindi ko naisip to Pero alam niyo yung magkukunyari kayong sinasapian. Sa classroom. Di ba kasi uso siya before? Sabi ko, what if? Pero hindi ko ginawa kasi takot ako feeling ko kapag nagkunyari ako, baka totohanin ng mga devil. So, ayoko. Very cautious ako around spirits Kasi di ba sa movies, sinasabi nila na to cast out yung devil kapag may sinasapian, you have to say the name. So, very careful ka dapat with saying names ng mga devil. Hindi ko yung ginagawa kasi sobrang takot ako. So, naisip ko lang dati, parang what if magpanggap ako sinasapian? Or like, magpanggap kang nahimatay para magpapansin? Na-feel ko naman siya. Feeling ko kasi kapag bata ka talagang papansin ka Oo, parang you do everything para ma-hug yung attention. Para may magpakita sa'yo na, hey, I care for you. So, magpapansin ka. Okay, gets ko naman. Nakakatawa lang na dinamay mo pa si Ryan. So, feeling ko mild lang to. Ang hatol ko sa'yo ay nice. I guess. Okay, sige. Nasa nice ka pa. Hindi pa kita papaluin sa puwet. Nakakatawa yung magpanggap na best friend do. Sobrang wansa. Okay, next na story. Galing kay Dobby. Nung start pa lang ng relationship namin ng boyfriend ko, kink talaga namin yung may possibility na may makahuli sa amin. First namin is momol sa likod ng bus. Wala kasi gaanong tao nun kaya tas gabi, kaya lights off. Ayun, nasak niya ang susiret ko. Okay. Successful naman kasi walang nakahuli, kaya umulit pa sa isang bus na naman. Pero may katabi na kami na family. Girl, hindi ako proud of this. Nakatalokbong lang kami ng jacket, pero I think sobrang obvious naman nito. Sorry po sa family na yun. Nagawa na rin namin sa Sunken Garden ng UP Fair. Well, UP Fair, sobrang daming tao sa UP Fair, di ba? Tapos Guys, alam nyo... Okay, sinabi nyo naman kink nyo Okay? Pero sobrang halata kaya kasi gagalaw Unless, like, ang gagawin mo lang kapag isasak ay nagkaganto lang. Di ba, hindi naman gano'n. Okay, sorry, hindi ko alam kung bakit ko inak. I do not want to put that image of me sa mga utak nyo. Pero syempre kasi gagalaw ka So yes, halata. Grabe, nandamay pa kayo ng isang pamilya. Okay. Baka kasi ma-censor ako. Anong word natin for so? First sisig express naman namin is sa room niya, sa house nila na may ibang tao. Inisneak niya lang ako. Tapos actually, nahuli ako nung kasama nila sa bahay nung palabas na ako ng gate. Kaya nagkunwari na lang ako, napapasok pa lang ako ng bahay nila. Kumbaga, surprise visit. Buti hindi ko napagkamalang magnanakot Ayun, napasabak ako i-meet yung mama niya kahit wala pa sa plano. Hanggang nung Valentine's last year, nagmomol kami sa outdoor CR ng SM kung saan konti lang yung tao. Pumasok kami sa cubicle ng male's restroom. Sakulit kay Susaret, tapos first hand, ko yun. Ang kaso, biglang nagkaroon ng mga tao, oh my God, okay. Nauna siya lumabas ng CR para look out siya. Tapos, biglang may pumasok na tagalinis ng CR at may nagbantay na si Q sa labas ng CR. Ang tingin namin is may nagsumbong na nakapansin na 4 yung paa sa loob ng cubicle. Ang kaba ko, nag-chat pa ako sa friend ko kung pwedeng i-call niya ako na kunwari naghahanapan kami sa SM para paglabas ko ng CR. Kunyari nagmamadali ako at hindi lang napansin na male's restroom pala yung napasukan ko. Ayun, successful naman. Panggawad urian yung aktingan ko nun na nagmamadali tas hindi ko na tinignan sa mata yung CQ. Pero napansin niya ako at mukhang pinakawala na lang ako. What do I say to that? Do I also share? I do not want to share. Pero, yung gantong CR momol ay mas madali siya for queer relationship. Hindi ka mahihiya pumasok sa CR. Parehas kayo ng CR Okay, masasabi ko lang, yung CR sa EDSA Shangri-La, guys, like yung cubicle nun hanggang sahig. You may use that information sa kahit anong gusto nyong paggamitan. Do with that as you will. Yun ba yung tamang sentence grammar? Yes, sinabi ko lang. Okay. Dahil puro kami success stories, hindi kami natuto. Umulit na naman kami. That time sa CR ng isang malaking public park. Girl,
I do not, hindi ko gusto yun kasi maarte ako sa CR. Di mo mapanghi. Di mo mapanghi. Oh. Inaya ko si Jowa magmomol sa cubicle ng male's restroom. Ito na nga. Sak pa lang kay Susiret yung nangyayari, bigla nang may kumatok sa amin. 2 officers. Huli. Ang dudumi kasi. Hinihingi ID namin at talagang ayaw kaming pakawalan. Nakakatakot yung experience kasi mapilit talaga sila na dalhin kami sa presinto at sinasabi nila na need nilang tawagan yung parents namin, etc. Nag-call for help pa ako sa friend ko na mag-ask na sa mga lawyer ng ka-frat niya. Pinilit din namin na wag ipakita yung ID namin. Wala kaming backup plan kaya sobrang stressful talaga. Gusto ko na lang tumakbo nun, kaso nakamotor yung mga pulis eh. Hanggang sa umalis yung isang officer saglit, kumbaga bad cop, nice cop, siya yung bad. Yung bad cop yung umalis. Eh di pinakiusapan namin yung nice cop. Nung cop, nice cop, nice cop, basta yung police. Nung una, ang firm talaga niya na hindi pwedeng hindi namin harapin yung consequences. Pero finally, bumigay din siya at bumayag mag-areglo. Ayun, binigay ko lahat ng nasa wallet ko. For 1,500 pesos, pinakawalan kami. I will never wish that kind of stress sa my worst enemy. Talaga, grabe mga 45 minutes din nila kaming hawak. After niyang incident na yan, never na kami nag-try ulit in public. Thank God! Check-in na lang talaga sa mot-mot kapag erbog. Minsan talaga you have to learn the hard way, Briset. Hindi ko rin alam if totoo tong sinabi nila, pero hagip daw ng CCTV yung loob ng cubicle. Kaya alam nilang may ginawa kaming kababalaghan. Sana bluff lang, cause anyway, core memory ko dyan is nung pinoint out pa ng police na nakabukas zipper ng BF ko. Tsaka wala akong bra na suot. Oh my God! Hindi ako ganito ka-adventurous. And actually, like, hindi ko gets ang public fun. Hindi ko gets ang outdoor public fun. And yung thrill na baka may makahuli sa inyo, parang nakakahiya. Ayokong yan yung tatatak na image ko sa'yo. O feeling ko, kaya hindi ko yung gets partly because meron ako inaalaga ang image. Kahit pa paano meron naman, guys. So parang ang hirap machismis na ganun, di ba? Pero grabe, te! Ang hatol ko sa'yo ay naughty. Sobrang kulit mo, papaluin kita sa pet. Like, dun ka, te, face the wall. Pero na-face mo naman yung consequences ng ginawa mo. So, ang baboy! Ang dumi! Pero sige, sige. Yung bus, gets ko siguro yun kung mahaba yung biyahe, tas nasa likod kayo, tas walang tao. Go, gawin nyo, pero yung nasa tabi ng isang pamilya, huwag nyo namang i-expose ang mga bata sa ganun. Okay. Okay, Dobby, maraming salamat sa pag-share ng iyong outdoor story. Ang masasabi ko lang is, if itatry nyo sa mga CR, wag naman sa cubicle na merong buta sa baba, sobrang halata. Pero, to each their own. Anyway. Next story. Okay. Ang story na to ay galing kay JK. Sobrang boring tonight, kaya mag-share na lang ako ng one of the most iconic na nangyari sa amin ng bowaret ko. Alam kong kilala mo ko yan, pero sana mag-shut the fuck up ka na lang kasi para din naman to sa podcast mo. Okay. Kilala ko nga siya, pero grabe, bakit? Di alam ko na sa utak ko yung image ng tao. Malalam ko na tong kwento. Kunyari na lang, hindi ko siya kilala. Okay, hindi ko siya kilala. Let me read this story. Medyo ma-airbag talaga akong tao, lalo na pagdating sa bowaret ko. One night, nagkaroon ako ng singaw sa labi at masakit talaga siya. Like, hindi ako makakain ng matiwasay dahil sa singaw na yon. And bilang may bowa nga ako, syempre, concern siya lagi sa akin. I mean, grabe siya mag-care pag nasasaktan ako, to the point na magagalit talaga siya pag nasasaktan ko sarili ko at nasusugatan ako. Ito na nga, fast forward. Hindi, gets ko naman yung, hindi ka pa kumakain. Bakit hindi ka pa kumakain? Yung mga gagalit kapag hindi ka pa kumakain, nalipasan ka ng gutom, magagalit ka pag nagpupuyat ka. Okay. Hindi ko alam kung bakit ako nabubulol, nahihirapan ako magsalita right now. Parang gustong lumabas ng dila ako kapag nagsasalita ako. Bakit ganun? Okay. Hindi ko alam kung tama bang self-medication ng tawas kasi nilalagyan niya ng tawas yung singaw ko sa labi. I think asin is enough. Okay, wala akong alam sa mga singaw. Sorry, hindi ako singaw expert. Pero narinig ko na yung tawas na ginagamit sa singaw. Pero safe ba ang tawas for consumption? I mean, buhay ka pa nga eh. Kapag submit ka pa nga eh. Okay. Nilalagyan niya ng tawas yung singaw ko sa labi. At hindi ko talaga kaya kasi grabe yung hapde, bakla. Kaya nag-aaway kami every time na pinipilit niyang lagyan ng tawas yung singaw ko. And hindi naman siya nagtatagumpay na lagyan kasi nga nagmamatigas ako. Kasi masakit talaga, like ikamamatay ko ata. Ang uwi. Dumating ang second night ng singaw ko.
Eh di ba, nabanggit ko naman sa intro na may airbag akong tao. My God. Kahit may singaw ako, ante, grabe yung libidorch ko. Gusto ko talagang sunggaban ng notaret ng bowa ko kasi in-hit talaga ako. So, hindi ako nakapagpigil. Sinunggaban ko talaga ang nota niya kahit may singaw ako. That sounds like a health hazard. That doesn't sound safe. That sounds like a health hazard. Okay. Feel ko okay lang naman to. Maybe. Kasi jowa mo siya. And I'm assuming, sana, na safe kayo. You are tested. Pero guys, wag niyong gagawin yun Wag niyong gagawin yun sa, for example, hook up, na hindi mo sure if safe ba yung person. Kung may singaw kayo, kasi opening yun. So, may possibility na, baka magkasakit ka palalo. Okay? So, that sounds like a health hazard to me. Pero sige. Sige. Kahit may singaw ako, at pagsubo ko talaga sa nota niya, may naramdaman akong pait sa nota niya. Sabay humapdi yung singaw ko ng bonggang-bongga. Hindi ko gets kung bakit ganun. Dumura ako sa bintana, tas nakita ko siyang tumatawa. Narealize ko, yung nota niya, pinaliguan niya ng tawas. What is going on? Ante, hindi ko alam kung anong i-react ko kasi mahapdi talaga siya at na-airbugan ako. At natatawa ko, alam mo yun, naghalo-halo yung emosyon ko, ang lala. So yung ayun, umatras yung airbox ko at nagtampu-tampuan ako sa kanya. Sinuyo niya naman ako magdamag at kinabukasan nag-heal na nga yung singaw ko. Doon ko napagtanto na effective pala ang tawa sa singaw. Ang galing! So, ayun, sana may napulot kayo home care at medical. Grabe ka naman kasi, te. Kailangan talaga nakalagay pa sa edits para maano mo yung tawas. You are something. Alam niyo yung kapag bata kayo, tapos pinapainom kayo ng antibiotic, tapos ayaw niyo yung lasa ng antibiotic. So, either hinahalo sa juice, or meron mo nang pinapakain sabay subo nung antibiotic, ganyan. Parang ganun yung ginawa sa'yo ng jowa mo. Right? Pero ang ginawa niya, nilagay niya sa edits. Hindi ko ma-imagine na hindi mo napansin na bago mo gawin, hindi mo napansin na may tawas? Ang tawas ba ay transparent? Transparent ba ang tawas? Hindi ba makikita naman yun? Na parang ano to? Bakit? Nilagyan mo ba to ng asin? Asukal? Or sadyang hindi ka talaga kasi nakatingin? Nakatingin ka somewhere? Ayoko nang imagine. Okay, ang ending ay naisahan ka ng bawa mo, nilibot na lang niya ang tawas para mapagaling ka, ganun kanya kamahal. Give ko. Okay, ang moral of the story ay effective ang tawas sa singaw. Lalo na kapag nakalagay sa hatol, naughty. Palo ka sa pet. Pwede naman kasing ilagay na lang yung tawas. Kailangan pa talaga. Meron pang ganyang kay, ang mga bading talaga. Baka naman hilingin mo pa na magkaroon ka ng isa pang singaw. Baka mag-wish ka pa. Thank you for that wonderful story. Naughty ka. Next story tayo. Okay, galing kay Psych Baby. Psych Baby ang kanyang name. Okay, so ayun na nga. I met this guy, si A, sa Pobla. As in, one of those nights na sobrang spontaneous na parang kahit sinong makausap mo, magiging kapalaran mo for the next few weeks. Ganon. Okay, sorry. 21 years old si guy. Pinakilala siya ng friends ko. Cute naman, may charm siya, may ngiti na parang, hala, sasaktan mo ba ako? Over ka sa storytelling din. Anyway, naging fubo kami. Nothing serious. Just two bored college kids na may shared hobby. Kaerbogan? Okay. Tapos one night, ito na yung peak ng kapilyahan namin. After all the kalat moments, you know, the kind na next morning, medyo hindi kayo magkatinginan sa cafeteria. Well, same school kayo, or? Grabe din talaga siya mag-elaborate eh. Pwede ka sa workshop ni Sir Weekly. Nakahiga kami sa kama. Humihinga pa ng malalim. Parang mga mandirigmang bagong tapos sa laban. Nag-uusap lang kami casually. Harmless stuff. Kamusta classes mo? Ano plan mo this weekend? Ganyan-ganyan. Hanggang sa napunta sa families. Diyos ko, dito na nag-start ng impyerno. Sabi niya, taga saan yung lola mo? Sagot ko naman, chill lang. Taga Bulacan yung side ng lola ko. Until siya rin daw, may fam sa Bulacan and all. Wait, sabi niya. Anong maiden name ng lola mo? Sinagot ko siya. Siyempre, hindi ko naman iniisip na may malala siyang sagot ko. Hello? May maaalala siya sa sagot ko. Hello? Sino ba naman mag-aakala? Girl, tumayo siya. Naglakad papunta sa table. I'm stressed. Kinuha yung phone niya. Binuksan yung family
pic from 2010 reunion and I swear I saw myself there along with our lolos and lola. Tapos sabi niya with matching takot sa boses, alam mo ba, parang connected yung lola mo sa lolo ko. Akala ko nagjo-joke siya, as in tumawa pa ako kasi feeling ko nagbibiro lang siya para mang-asar. Pero hindi siya natawa, hindi rin siya ngumiti. Nakatitig lang siya sa akin na parang nagpe-play ng horror movie sa utak niya. Ako to. He pointed to the little kid from the left of the pic. Ako, kinakabahan pero nagpe-pretend na cool. Pero deep inside, Lord, wag po. Then finally, sabi niya, cousin-ish tayo. Oh my God, magpinsan kayo. Distant relatives pero relatives pa rin. What are the odds na meron ka makakafubo na pinsan? Ang lala! Ang lala! Oh my God! Okay. Girl, yung kalandian ko, biglang na-realize na may consequences pala sa buhay. Yung kalog energy ko nawala, yung dugo ko parang bumaba hanggang paa at hindi na bumalik. Pareho kaming nakaupo, tahimik, awkward. Parang dalawang estudyante na nahuli ng cheating. After a full minute of staring at nothing, naglabas siya ng, so, ingat ka. Yun na yung last words naming dalawa, parang breakup line sa low-budget soap opera. Oh my God! The next day, hindi na kami nag-chat, hindi na nagkita, walang confrontation, walang closure, just nada. We ghosted each other talaga. Parang tinapon sa... Parang tinapon sa alapaap yung buong FUBU arrangement. And now, every time na may magpapakilalang kaapelido ng lolo ko, hinihipan ko muna yung bangs ko tapos nagpipray na hindi kami magkamag-anak. Moral lesson, magpa-family background check muna bago makipaglandian, please. Okay, I feel like na-prank lang din talaga kayo ng universe. Kasi, really, what are the odds? Sa Bulacan, tapos nag-meet kayo sa Pobla. Tapos, kasi FUBU lang naman kayo eh. Hindi mo naman tinatanong yung like heritage, lineage ng isang tao kapag mag-meet kayo and then magfu-FUBU kayo. Diba? Hindi naman. Pero yung thought na nakailang sessions na kayo, tarilang sessions, akala mo naman parang therapy, physical therapy lang. Nakailang sessions na kayo. And then, itong night na to ay sobrang wild ng ginawa nyo. Oh my God! Oh my God, ate! Literal na magkadikit ang bituka. Literal na connected kayo. Ganto kayo eh. Connected by blood and by skin. Yes. Grabe. I mean, malayo magpinsan. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Naiisip ko yung mga second cousins ko right now. Parang, no, hindi pa rin. Oh my God, I'm sorry this happened to you. But thank you. Kasi meron kami pagkukwentuhan dito sa podcast. Mapinsan. Ikay MJS mo to, te. Ikay MJS na yan. Alam mo, alam niyo yung movie na Clueless? Okay, yung movie na Clueless, yung bida doon, tsaka si Paul Rudd, mag-step siblings sila. Hindi na sila step siblings kasi nag-break na yung dad ni Alicia Silverstone. Tama ba ako? Alice or Alicia? Wait lang. Okay, nag-break na yung, tama, si Alicia, nag-break na yung dad ni Cher tsaka yung mom ni Paul Rudd doon. So, hindi na talaga sila step-siblings. Pero they were step-siblings once. Tapos sila yung pairing doon sa movie na yon. Counted ba yun as incest? Parang, no? Alam mo, hindi ko alam. Sorry, naisingit ko lang yung topic na yun. Kasi, ang lala na meron ka makafubo na distant relative mo, second cousin mo. Sis, kung ganyan, siguro hindi mo na ako magfu-FUBU for a while. Or bago mag-FUBU, hihingin ko muna yung birth certificate bago ako makipaglandian. Oh my God! Sana hindi mangyari sa akin yun. Feeling ko hindi yun mangyayari sa akin kasi kilala ko lahat ng kamag-anak ko. Halos. Familiar ako sa mga kamag-anak ko. Like, alam ko yung itsura nila. Kasi may distinct na mukha yung pamilya ko eh. Hindi ko alam. Parang feeling ko kamag-anak kita. Ganon. Shucks! Feel ko ako mag-iingat ako kasi ang dami kong kamukha eh. Baka mamaya sa dami ng kamukha ko, baka mag-anak ko pala talaga sila. Ang natutunan ko sa story na to ay anything is possible. Anything is possible. At dahil dyan, actually hindi kita ilalagay sa naughty na list. This is my take. Feeling ko hindi kita ilalagay sa naughty na list kasi hindi mo naman ginusto. Ilalagay kita sa naughty na list kung alam mo ng pinsan mo pero tinuloy mo pa rin. 'Di ba? Ito nawindang kayo eh.
na-caught off guard kayo, tas after nun, hindi nyo na inulit. So, nasa nice ka. Give ko na sa'yo to, te. Nice, pampalubag loob. Congrats! And I hope makahanap ka ng person na magfa-fulfill ng needs mo na hindi mo pinsan. Thank you, Psych Baby. Okay, next tayo. Okay, next story ay galing kay Rhys. RYS. Okay. Hindi ko alam if mako-consider ko ba tong kasalanan, pero ang lala pa rin kasi talaga ng konsensya ko after nito. For context, nangyari to last school year lang, around January 2025. So, fresh na fresh pa sa akin yung pinaggagawa ko. And babae ako. Okay, babae siya. As a high schooler kasi ako sa varsity ng school namin na, as usual, kapag nananalo, dumadayo ng iba't ibang school para mag-compete. So, syempre, kapag nandun ka na, hindi mo talaga may iwasang kabahan kasi super intimidated ka sa mga makikita mong mga athletes din na todo warm up. Tapos, todo pakita ng mga athlete moves nila. Nakakala mo talaga. Okay, hindi ko naranasan to. Kasi nga, hindi ako athlete. Ang naranasan ko lang ay yung kapag may dumadayo sa school namin, tas may cute. So, habang maaga pa yung oras at hindi pa kami tinatawag para sa line-up, karamihan sa amin ay may kanya-kanyang ginagawa. May mga nag-warm up, kumakain, nagbibihis, etc. Tapos itong si bakla, legit nanakit yung tiyan dahil sa kaba. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero di ba gano'n naman talaga kapag malala yung kaba mo? Yung tipong isang malaking sakit ng tiyan talaga. Okay, yes. Mahaba pa naman yung oras, kaya habang hindi pa nagsisimula yung laro, takbo si bakla sa CR kasi ayokong kung kailan malapit na yung turn namin. Tsaka todo sakit ang tiyan, edi wag na lang mag-focus, di ba? Mas malala yun, shit. For context ulit, malakas yung loob ko na mag-CR kasi batak ako mag-CR sa school namin. Like as in, kapag sinabi kong batak, legit batak talaga. Kahit nanggigitata siya, may timba, tabo at gripo naman kada cubicle, kaya hindi mahirap ma-jeb. So 10 out of 10 lagi ang experience. I could never. Guys, as in, sobrang arte ko talaga sa CR. As in, like sa public CR. If kinakailangan kong umihi ng nakaganyan, I would, naaano ako, naaaning ako, feeling ko kapag dumikit ako, may madidikit sa akin na ihi ng ibang tao or whatever. Kahit ang linis talaga. Kahit yung mga CR na sa Saudi, malilinis na, pero hindi pa rin ako mapakali. Medyo cautious ako sa public CR. So ako, kahit natatae ako, kaya kong tiisin. Magkasakit na ako magkakasakit, pero titiisin ko yan, girl. You'll never catch me na matatae sa labas. Or basta makikitae ako sa bahay ng isang malapit na kaibigan at kailangan kong bumiyahe papunta doon, gagawin ko. Pero hindi ko kayang tumae sa isang public CR. Hindi talaga. Parang, hindi talaga. As in, kaya ko talaga i-hold it in. Pero sige, okay, back to you. Grabe, kahit nanggigitata, kaya mo. Okay. Ang malala lang doon, hindi ko naman in-expect na malala pala yung structure ng CR ng school na pagjajabsan ko. Imagine na lang, may mga blue na drum which is doon nakalagay yung tubig. Tapos, nakahilera sila sa tapat ng mga cubicle. Tapos, mayroong tabo na gawa sa malaking galon ng ketchup. Improvise kumbaga. That's so Pinoy. Yung mga ketchup na malalaki, yung mga Papas or UFC, tas ginagawang tabo. I can see the vision. Ganito ang mga CR sa public school na Pinoy. So kapag magbubuhos ka sa bowl ng CR, kailangan pang magpabalik-balik sa labas para completely mabuhusan mo siya. Thankfully, walang tao ng mga panahong to kasi lahat ng tao nasa court dahil naghahanda na sa game. Awa na lang. At ito na nga, kumuha ako ng multiple na tabo, tapos kada tabo, nilagyan ko ng tubig para may panghugas. So akala ko, brainy mindset na siya. Actually, yes, brainy naman talaga sa part na successfully ako nakapaghugas ng werus. Alam niyo, even that, hindi ko kaya. Kasi kapag maghuhugas ka ng puwet, parang yung thought ng kamay ko mapupunta dito malapit sa hindi ko kaya. Kaya ayoko talaga. Medyo maarte talaga ako. Okay. Akala ko smooth lang ang Jebs experience ko dahil maayos nga ako nakapaghugas, di ba? Pero ayaw lumubog ng Jebs, ma! Nakailang pabalik-balik na ako sa drum na nasa labas ng cubicle para kumuha ng tubig pambuhos pero hindi siya enough kasi ang laki talaga na nailabas kong sama ng loob. Okay. Let's call it for what it is. Tubol. Naglabas ka ng tubol. Okay. Sobrang tagal ko na dun sa CR to the point na may mga tao na rin nagsi-CR pero focus lang ako sa goal para mapalubog yung lecheng tubol na yon. Kaya dead ba na lang sa kanila. Pero hindi rin kasi yun yung tamang time para mahiya kasi imagine ilang minuto na lang magsisimula na yung game. Tapos ayun, nainis na ako kasi pawis ka na at ilang tubig na yun na ibuhos mo. Tapos hindi pa rin lumulubog. Girl, what did you eat? Kaya ang ending,
Kaya ang ending, hinayaan ko na lang doon. Hindi ko na siya pinalubog at all. Tapos, nag-lava walk na ako papunta sa court. Hayop, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yung naging reaction nung sumunod na gumamit ng cubicle. Na pinag-jepson ko, sorry ho, please, di ko talaga siya mapalubog. Girl, sino magpapalubog nun? Can you imagine? Hindi ko kaya! Ayoko, yok! Alam nyo, hate na hate ko yan kapag papasok ko sa CR, tas merong echas. Ang baboy! Ang baboy! Okay. So, yeah. Sabi niya, yun talaga yung masasabi kong isa sa mga kasalanan na never kong inamin sa iba or kinwento man. Kasi ang ending, kahihiyan ko man, nakakahiya nga. Diyos ko po. Akala ko maglalagay ka pa ng picture dito ng echas mo eh. Ikaw ay nasa naughty. Palo sa... Ayaw kitang paluin sa puwet. Girl, yung puwet mo, they lay bombs. Like, I can't imagine na sobrang laki niya to the point na hindi mo siya ma-flush. Nagkakaroon naman ako ng ganong experience. Pero sa bahay, okay? Kapag sobrang laki, tas sobrang hirap ilabas, okay, sorry, usapan tubol. Paano tayo napunta dito? Usapan tubol, okay? Alam niyo yung mga tubol na ang sakit sa puwet ilabas kasi parang, oh my God, bakit sobrang tigas at laki mo, girl? What's going on? What did I eat? Garbage? Bakit ang hirap na itong ilabas? May mga moments na gano'n, na parang after mo siyang ilabas, parang pagtayo mo nakagano ka. Di ba pag gano'n, kaya nga helpful ang bidet. Yung bidet na malakas. Kasi kapag gano'n, mahirap talaga siyang i-flush. Kasi nga, ang laki niya, ang tigas niya, I'm sorry kung bakit ito talaga yung nilalagay kong image sa inyo. Pero 'di ba? So pag may bidet, pwede mo siyang putulin. Kapag sobrang lakas ng bidet, puputulin mo yung echas mo para half or tidbits na lang siya and masushoot na siya. Sister! Okay, gets ko naman you had to improvise. Oh my God, kawawa yung janitor. Alam nyo kaya nga yung mga janitors, they are not paid enough for their jobs. Naniniwala ako na dapat ang mga janitors natin, yung mga, ang tawag sa mga sanitary engineers, that mas mataas yung kita nila, yung mga basurero, that mas mataas yung kita nila kasi they deal with things, na we don't wanna deal with, pero ginagawa nila kasi trabaho nila yon. So, if merong mas deserve ng mataas sa trabaho, mataas na sweldo, sila dapat yun. Kawawa yung janitor na magsushoot ng echas. Sige girl, naughty ka, dun ka. Face the wall, okay? Face the wall. At pag ganyan sa bahay kayo, like, nilalabas nyo na, pilitin nyong ilabas sa bahay nyo kahit wala pa, bago kayo pumasok. Kahit feel nyo hindi kayo na-echas. Okay, sorry. Pero sige, gets ko naman, may mga times na emergency talaga. Okay, next story. From Tila Tayla. Okay, galing kay Tila Tayla. Normal ba na closure yung nag-kiss pa rin? Duh! Alam mo ba kung ano yung mga nangyayari sa closure ng ibang tao? It could be worse. Wait, Ate Yani, naka-move on naman na ako. Sadyang nakakatawa kasi. So, ayun, after namin mag-usap, both kami naging kalmado na. Tapos ayun, edi nagkakamustahan na lang. At wow, kada magsasalita na ako, may kiss. Ilang beses pa. And before niya gawin yun nung una, gulat na gulat ako. Kasi naman, ba't ang landi? Na para bang, closure na yun eh. Na nag-ask ako sa kanya, bakit need bang humalik? Kaya napatanong ulit ako sa kanya na ano yun? Medyo kinilig pa ako noon, lang. Alam ko wala naman na to bukas. Okay. It's ko kasi feeling ko kasi pag closure, di ba parang may mga natitira pang feelings eh. Or like, miss nyo pa yung isa't isa or whatever. Ang tugon ni bro, di ba ganyan sa western? Ang love ko, may inspo ka pang nalalaman dyan. Nung western, sorry. Feeling ko sinama ko to kasi nung binasa ko to, naalala ko na natawa ko sa western. Di ba ganun sa western? Mo? May ka pa? May pa-moodboard ka pa? I was like, sayang hindi ko siya nasapak. Yun ang biggest regret ko, hindi siya. At nagtawanan pa talaga kami. No all baliw. Anyway, yung postura rin naman parang pang romcom. I think now na-gets ko na siya. Kung paano siya tumitig sa akin before, Shibal, akala mo naman nakikinigan siya. Ano? Anong nangyayari sa inyong dalawa? Wait lang, may picture siyang sinama. Okay. Ganto yung postura na pang romcom. Okay. Ganto daw yung titig sa kanya. Habang nagsasalita siya, tas kinikiss siya. Fantasy ka, ti! Okay, nice lang to, mild lang to. Natawa ako dun sa western eh. Nice. Girl, alam mo ba ang mga nangyayari pag closure? Closure isn't really closure. Meron mga taong, bakit
Bakit nagsisisig express pa? May pag-goodbye sisig express pa. So, mild lang. Kiss lang yun eh. Pero kasi ang landi, tama nga naman, ba't kayo naglalandian pa? Closure na nga eh. Feel ko kasi namimiss nyo lang isa't isa. Yes? Okay, naniniwala ba ako sa closure? Naniniwala naman ako sa closure. Naniniwala ako na may mga na need nyo na talagang pag-usapan to close things properly. Pero delikado kasi yung ganon. Kung meron pang isa sa inyo na nag-hope na baka pwedeng maayos pa yung relationship or baka may feelings pa, ganyan. Kung parehas kayong hopeful pa rin, huwag nyo na lokohin yung sarili nyo. Yung closure na yan, mag-sisig express lang din kayo. Maglalandian lang din kayo. Feeling ko minsan, yung closure, hindi siya dapat mangyari immediately after ng breakup. I feel like it could take years, months. Need nyong mag-cool down muna eh. Kung gusto nyo talaga yung legitimate na closure as in closure na i-close natin tong chapter na to properly, pag-usapan natin yung grievances natin if dapat pa natin pag-usapan. Yes, okay? Pero delikado yun, yung kakabreak nyo pa lang, tapos magsiset kayo ng schedule na okay, magka-closure tayo. Wala mangyayari. Wala. Feel ko dapat, meron munang time na lumipas after the breakup para nakapag-isip-isip na kayo, nakapag-sit na kayo on your feelings bago nyo gawin yung closure. Okay. Ako kasi feel ko parang hindi na rin naman, minsan may mga relationships na hindi na need ng isang set na meeting para mag-closure. It will just happen. Like someday magkita kayo somewhere and then mag-catch up kayo and then mapag-usapan nyo kung ano yung mga nangyari before. Feel ko ganun yung mga closure na effective. Pero yung mga ganito, okay, sabi mo hindi mo naman na mahal, kinilig ka lang, di okay, okay. I feel like nice pa. Sabi ko ba nice? Hatol ko ba kanina ay nice? I feel like nice pa to kasi nga kiss lang naman, landian lang naman. Hindi naman naata rin kayo nagkabalikan. So mild. Yes, wala ka pang palo sa puwet sa akin. Okay. Next tayo kay... Okay, medyo mahaba to. Galing kay Ivane. Wala lang, share lang ako kasi wala din ako mapagsumbungan nito. Have you ever had an experience na nahuli or nakita ng mama mo or anyone ang tinatago mo na sex toy? Sex toy. Toy. Intimate toy. Ako kasi hindi ko alam kung nakita nyo or what. Siguro oo. Ba't ako nagsisensor? Kasi baka maano ako ng YouTube eh. Putang ina, siguro oo. Na-experience ko na ba? To answer that question, mamaya ako na lang sasagutin. Okay. Ganito kasi, due to my ka-erbogan din since pandemic until now, bumili ako ng dildo online as my first intimate toy. Kasi nung time na yon, ang dami ko rin ka-sext online from Omegle and Tinder. Pagpasensyahan nyo na, hindi rin kasi ako pinapayagan mag-boyfriend and ayaw ko rin naman. Hehe. Hindi ka pinapayagan? And to level up, bumili ako ng dildo to make it more satisfying. At first, natatago ko pa rin naman siya. Alam ko kung paano siya nakaplay sa cabinet ko. Pero one time, si mama yung nakachempong magtupi ng mga labahan. Pinag-a-arrange niya yung mga gamit ko sa double deck namin. Double deck. Okay. Nasa ibabaw ako and yes, nagmamaster, I touch myself. Kahit nasa ibabaw ako ng bunk bed. Wala kasi akong sariling kwarto. Okay. Pero dahil doon naging expert ako para hindi ako umalog-alog sa taas. Parang bangkay, girl. Okay. So, ayun, hindi ko alam kung nakita niya or what. May time din kasi na nakatulugan ko after ko mag-ano. So, hindi ko alam kung naitago ko after or what. Nung tinignan ko rin kasi pagkaakyat ko, parang naging loose yung pagkakarol sa dildo using my face towel. Nginig talaga malalami. Pero yun, after nun, bumababa siya ng double deck with side eye sa akin. Like, parang tinitignan niya ako palagi na matagal. Kada iihi siya sa CR during midnight, binubuksan or chinecheck niya yung cover ko dun sa ibabaw kung tulog na ako. Tas isa siguro ito sa reason na parang nag-aalangan siyang bigyan ako ng sariling room kahit may bahay na kami now. Dahil nga sa pagiging ligalig ko. Pero part of me, parang nagtatampo na rin talaga kasi ever since nung bata ako, palagi niyang ini-invade yung privacy ko kahit diary. That's bad. That's bad. Never naman ako naging suwail or palagi nagbe-break ng rules. Hindi rin naman siya masyadong strict as a mother. Sa curfew lang talaga, like dapat maaga lang umuwi. Pero ayun, putangin ako. Gusto kong i-share sa kaibigan ko pero nag-aalangan ako kasi yung image ko sa bahay at sa barkada namin mahinhin at tahimik. Wala lang, SKL, share kasi ako. Okay.
Feel ko ako napapaside eye ako sa mom mo. Gets ko naman na hindi kasi as normal sa Filipinos yung ganto sa mga babae. Na yung mga babae, they do things to pleasure themselves. Parang hindi siya napag-uusapan, and I think dapat na siyang pag-usapan. I think it's dapat mas ma-normalize siya na hey, nakakapag-joke nga ang mga lalaki. Anong difference sa babae? Ewan ko kung bakit may nakadikit pa rin na shame when it comes to that. And yung sinabi mo, ako na pa side ay ako kasi ilang taon ka na, girl? You're 23. Magkaedad tayo. Yung part na nag-aalangan siyang bigyan ka ng sarili mong kwarto just because feeling niya meron kang dildo. Sex toy? Hindi naman yung pagiging ligalig. Hindi yung pagiging ligalig. Pakinggan mo yung mga kwento sa episode na to. Yun yung ligalig. Yung maglagay ng tawa sa edits, yun ang ligalig. Yung magpasa ng susuret sa bus, yun ang ligalig. Pero yung mag-masturbate, hindi yun magiging maligalig. That's normal. Meron kang needs and you pleasure yourself. Yun lang yun. Parang pati ako nagtatampo na ako sa nanay mo kasi bakit niya ipagdadamot yun sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. And honestly, right mo yun para sa sarili mo. Right mo na gawin sa body mo kung ano yung gusto mong gawin. Kasi safe naman siya. It's just a toy. And it's just you. It's just your hand. Medyo side eye ako sa mom mo. Feeling ko yung mom mo yung ipapa-face the wall ko. Hindi ikaw. Hindi ka naughty. You are nice. Yung gawin siya sa taas ng bunk bed, no? ng double deck, yun yung baka naughty yun a bit. Pero kaya nga ganun, mas nagiging expert ka magtago, mas nagsusuppress ka. Kasi nga, hindi pinapa-feel ng adults around you na it's safe for you to do that, na meron kang space to explore. Meron kang privacy to do that. Yung question na nahulihan na ba ako ng sex? Nahulihan na ba ako ng sex toy? The answer is yes. Pero hindi gamit. It was, nasa box siya. Okay? Tapos, nanay ko pa yung nakuhuli. Okay. Ang nanay ko ay, hindi naman mahigpit yung nanay ko. Well, kung mahigpit siya, feeling ko hindi ako darating sa point na meron akong podcast na ganito. Tsaka gabi ng bading, hello. Ang dami ko na na-share doon. Okay, recent lang to. Nahuli ng mom ko na meron akong basta toy. Hindi ko na sabihin kung ano, basta toy. Tapos yung toy na yon, like, yung mukha pa siyang real. Kasi, skin, yung color, ganyan. Tapos pumasok siya ng kwarto ko, tapos sabi niya, ate, ano to? Tapos sabi ko, lumipat kasi kami ng bahay, guys. Lumipat kami ng bahay. Tapos, parang naalala ko lang one night. Sabi ko, parang nawawala yung ano ko. Parang nawawala yun. Ba't hindi ko maalala kung asaan? Tapos yun nga, one night, pumasok na lang siya, nadala niya. Ate, ano to? Tapos sabi ko, naka-box pa kasi. Kasi nga naka-box, it's unused. Okay? Sabi ko, wala yan. Ano lang, ginamit ko lang yan for content? Saan ko naman gagamitin content yun? Iniisipin na nanay ko, nag-OnlyFans ba ako? Anong ginagawa ko? Bakit ako nagko-content na meron akong gamit na toy? Parang sabi ko lang, wala lang yan, ginamit ko lang na prop something funny. And feeling ko, even if isagot ko sa nanay ko na, wala lang yan, that's mine. I use it. I feel like my mom won't care. Just because adult ako, and she lets me be. And it's just a toy. Okay lang yun. Hindi naman ako nahulihan ng illegal na droga. 'Di ba? If you do it para sa sarili mo, go! Ride mo yun. I feel like, wala na, nagtampo lang ako sa mom mo. So yes, nahulihan naman ako. And alam ko na when it comes to women pleasuring themselves, parang there are so much shame na nandun sa thought na yon, na parang, shucks, nagma-masturbate ka. Parang, lalo na sa mga older women, feel ko. Kasi yung older women, maybe for them, hindi sila naging as open sa mga bagay na connected sa sex. Hindi sila mas naging open sa pagiging sexually liberated or like exploring your body. So, feel ko yung mga older women na ganyan, mas conservative sila and tingin nila ang problematic kapag may ganon. Kapag ang isang babae ay nagma-masturbate at kapag ang isang babae ay merong sex toy. But I think it's normal eh. Lalo na if adult ka. You're an adult, girl. 23 ka na. It's normal. Hindi ka naughty. You are nice. You are nice. Ata. Yung bunk bed, hindi kita masisisi. Dahil nga, you had to. Ang wish ko ay, sana magkaroon ka na ng sarili mong kwarto. At ang wish ko ay, safe ba ang
Omegle at Tinder? That doesn't sound safe. Pero okay. I mean, okay. Ingat ka lang. Ingat ka lang. Yun lang. Safe naman yung ginagawa mo for yourself, so wala naman atang problema yun. Okay. Ang next na kwento ko ay, galing kay Jules. Hello, Yani. Walawa po ako. Okay, tomboy. Cheka. Walawa. And singit ko lang na gumana yung gaydar ko sa'yo dahil alam ko na since 2020, eme. Girl, nag-come out ako 2019. Ang gaydar, hindi ko naman tinatago. May ex-GF ako na ma-airbog, lalo na sa public place. Oh my God, ang dami talaga may amats ng public fun. Public place, kahit madaming tao talaga, ayaw magpatalo. Naghahawakan kami sa ilalim ng table, mga ganong atake. Minsan pa pumapasok ako sa school na madaming chikinini sa leeg ko. Wild. Nagsisex pa kami, nagsisisig express pa kami sa kwarto nila kahit nasa baba. Kahit sa baba, nag-online worship yung pamilya niya. Talagang amen. Online worship, tapos may dalawang LGBTQIA+ na nagsisex sa taas natin. That's crazy. That's crazy. Ang pinaka nakakaloka siguro na experience ko, nasa school kami. Habang lunch, nag-CR kami. Tapos wala naman tao kapag pasok. So, laban na laban kami. May nangyari sa amin, tapos may matching ungol efeka pa, moms. Nag-stop na lang kami nung nag-ring yung bell. Paglabas namin, ang dami palang student sa CR, tapos may janitor pa. Oh my God. Girl, that's a school scandal. Kung sa school namin yan, as in kakalat yan. Kakalat yan, chismisan yan. Kaya siguro wala kaming naririnig kasi sa amin pa ata sila nahiya. Kakaibang level airbog niya na pinag-aawayan namin hanggang sa naghiwalay kami. Kasi hindi ko kinakaya, yun lang. Miss ko na magka-girlfriend. Sa sobrang trauma ko sa airbog niya, 4 years na akong single. It's wild. Wild. Imagine mo nahiya pa yung mga estudyante na parang, ay, nagsisex sila. Ano tayo magsalita? Yung estudyanteng nakapila sa labas. Ako may umuungol, parang, Nasa kabilang cubicle nyo, merong lumalabas na naghahalukay ng tubig para i-flush yung tubol niyang hindi ma-flush. Dito pala, nasa kabilang cubicle pala. Pero wala siyang paki sa inyo kasi nga focus siya sa goal niya. Yes? Imaginein mo, ganun yung scenario. Tapos paglabas nyo, makikita nyo sobrang daming tao. Walk of shame, girl. Walk of shame. Sige, ilalagay kita sa naughty. I feel like mas ilalagay ko yung ex mo sa naughty kasi sabi mo na trauma ka sa sobrang airbog niya. Pero ilalagay kita sa naughty. Okay, hindi ko naman sinishame ang mga people na parang gusto ng thrill and gusto yung public fun. Pero kasi, alam ko na-describe ko na kanina. Pero kasi din, for me, nakakahiya namang inconvenience ng iba. Parang nakakahiya na isubject yung mga tao sa ganong imagery. And sa ganong visual, na parang hindi namin need makita yan. Hindi need makita ng mga tao yan. Gets ko na gusto nyo ng thrill, pero nakakabasto siya. Hindi ako galit sa mga nagpa-public fun. I guess, if kink nyo yun, do it carefully. Well, sabi nyo nga, yun naman yung thrill, may makahuli sa inyo. Pero grabe, walk of shame! Walk of shame talaga. Pero sige, you do you. Hanggat wala kayong ipinapahamak. Pero yun nga, ako kasi for me, feel ko, nakakapahamak for me, yung isubject nyo yung mga tao, yung strangers, to you having sex. That's just me. Kasi ako, personally, hindi ko gustuhin makakita ng dalawang taong nagsisex. Disrespectful. That's just me. Pero sinabi mo na trauma ka sa sobrang airbog niya. I hope you are healing well. I hope hindi mo na yun bitbit. Kasi totoo yun. Alam niyo yung kapag sobrang high talaga ng libido ng partner nyo, tapos mahirap sumabay. May times na mag-e-engage ka sa sisig express, sa sex. You'll do the deed even if hindi mo naman talaga feel, even if hindi mo naman talaga sobrang gusto to do it. Pero gagawin mo kasi nga sobrang in-hit yung partner mo. May mga times na ganon and ang nangyayari is nagiging unsafe yung feeling ng sex for you kasi somehow you feel like coerced ka to do something. Hindi siya yung outright violation, pero nakakapagod yun. And gets ko kung bakit nakaka-trauma siya for you. Yun lang. I hope you are healing well. Ilalagay ba kita sa naughty list? Nag-decide na ba ako? Hinatulan ko na ba siya? Sige, ilalagay kita sa naughty list. Pero hindi ka mag-face the wall. Upo ka lang. Meron kami ibibigay na chair para sa'yo. Kasi feeling ko mas kasalanan ng ex mo. Ata.
Yes? Yes. Okay, next tayo. Ang story na to ay galing kay Aya. Sabi ni Aya, "Hello Yani Hatisu, ILY." So ito na nga. After my failed relationship with my baby daddy, because of his cheating issues, what the F, naging single me for almost 2 years na. And then may nakilala ako sa work. Tapos nagkaroon na ng usapan about personal life. By the way, work from home kami, pero pareho lang kami ng city namin. So we decided na mag-meet up kasi nagkaroon kami ng pustahan at kapag natalo ako, may kiss siya. Hahalande. Alam ko may girlfriend siya. Girl. Naughty. Hindi to face the wall. Isabit mo to sa dingding. Alam ko may girlfriend siya, pero nag-go pa din ang ate mo girl makipagkita. We're both looking for something fun. Yung long time girlfriend niya kasi right now, yun din yung first niya. Ako naman, first boyfriend ko din yung baby daddy ko. And then yun nga, nagka-something kami, may nangyari and everything. Oh my God. Pero te kasi naman, lagpas 1 year na kami. Mas nagkikita pa kami kesa sila ng girlfriend niya. Paningin ko, sobrang green flag niya. Kasi lahat ng mga hindi pinaranas sa akin ng ex ko, pinaranas niya. Mas naging masaya paminaw kaysa nung kami ng ex ko. Napalapit na din sa kanya baby ko since parang sa kanya na rin lumaki at sobrang love niya din yung baby ko. Hirap mag-let go ma. Paano ba to? Girl, wake up! Wake the fuck up! Ano ba to? Like, rage bait ba to? Check up. Okay, sige. I feel like lumapit ka dito because you genuinely want answers and help na hindi ko alam if susundin mo. Okay. Una, may girlfriend. Okay, sinasabi niya first niya yung girlfriend na yon, tapos hindi sila nagkikita, pero hindi niya pa rin hinihiwalayan. Mas kinikita ka niya, pero hindi niya hinihiwalayan yung girlfriend niya. Parang hindi ata niya planong hiwalayan yung girlfriend niya. Basically, side chick ka. Yes, side chick ka. Kabit ka. Iniwan ka ng boyfriend mo, ay nag-break kayo ng baby daddy mo, ng boyfriend mo, nag-break kayo ng boyfriend mo because nag-cheat siya sa'yo. Okay? Imagining mo kung ano yung nafe-feel nung girlfriend nitong workmate mo. Yung girlfriend na yun, pinag-cheatan siya nitong workmate mo. You should know, out of all people, you should know kung ano yung feeling ng niloloko. Yes? Yes. Yung fact na umabot kayo ng 1 year, hindi niya iniiwan yung girlfriend niya, and it seems like he intends to keep it this way. Sobrang problematic nun. Yung sinasabi mo na tingin mo green flag siya, hindi siya green flag. Doon pa lang sa part na kaya niyang manloko ng isang long-term partner, hindi na yun green flag. Tingin mo green flag kasi ikaw yung nandun sa other end. Ikaw yung nakakasama, ikaw yung nakakakita ng good side, pero hindi ikaw yung nilaloko. So, hindi siya green flag. Feeling ko, nagiging attached ka, well, because 2 years ka ng single and you came from a relationship na naloko ka, you're hurt, you're vulnerable. Okay? And then nakikita mo na this person is so kind to your child. And so mafe-feel mo na parang ang bait-bait niyang tao. Sobrang green flag niya. Pero girl, nasi-cheat siya sa isang long-term partner niya. And kung mahal ka niya, dapat hiniwalayan niya na yung long-term partner niya. Bakit sila pa rin hanggang ngayon? Bakit umabot na kayo ng 1 year na sila pa rin? Bakit hindi ka niya pinipili? Papiliin mo na lang. Kasi kung magiging kayo after niya makipag-break, kung magiging kayo, pipiliin ka niya and pipiliin mo na magstay sa kanya, okay, edi go. Edi okay lang yun. Galing sa cheating, okay lang yun. Maybe you guys deserve each other. Pero sa case na to, parang merong girl na niloloko. And ikaw, bilang tao, bilang girl, bilang woman na napag-cheatan na rin, you should know kung ano yung feeling nun. You should know kung gaano kasakit yon. And yung sinabi mong, ang hirap mag-let go ma, paano ba to? Alam ko na mahirap kasi may attachment na and most probably mahal mo na tong person na to. Pero integrity to eh. I think dito napapasok yung morals and values. Gaano kaya katibay yung morals mo? At least konsensya na lang siguro or empathy. Ito rin kasi hindi mo to deserve. Okay? Hindi mo deserve to be with someone na nag-cheat on a partner just to be with you. Hindi mo deserve na isang cheating guy. No. Dahil magkalapit kayo, baka nga ang chance na nag-i-stay siya sa'yo is because proximity. Yun yung nilamang mo? Proximity? Mahal ka pa talaga ng taon to. If nagawa niya sa iba, magagawa niya rin sa'yo. So, kahit gaano pa kabait, if hindi niya sinusort out yung mga buhol-buhol sa relationships nyo,
Relationship nyo? No. Deserve mo ba to? I'd say no. Hindi mo to deserve. Maybe deserve mo because hinayaan mo umabot ng gantong point. Pero ate, ewan ko, walang may deserve maging kabit. Tanongin mo yung sarili mo, talaga ba? Ito na lang ba talaga yung person for me? As in, sa ganito ba ako dapat mag-settle? Yun lang. And ito ba talaga yung pinaniniwalaan mo? Ito ba yung morals mo? Kasi this says a lot about you. Gusto mo ba na lumaki yung anak mo sa ganito? Na ganito yung nawi-witness niyang relationship? Feeling ko, like, kukonsensyahin na lang kita. Kasi alam mo naman kung ano yung dapat mong gawin. Alam mo kung ano yung tama. Alam ko na mahirap mag-let go. Mahirap talaga. Pero, if naniniwala ka na gusto mong gawin yung tama, gagawin mo pa rin kahit mahirap. Ewan ko, ako for me, nasabi ko na to sa previous episode, ilalabas ko with Lyndon and Kim, na I do not want a relationship na sobra yung dagok, sobra yung problema. I want a relationship na, like, hindi ko na kailangan patunayan na mahal ko yung tao at hindi kailangan laging tinetest yung love ko. And vice versa, hindi yung kailangan lagi ko itetest, mahal ba ako ng taong to or hindi. Alam kong sigurado sa akin yung tao kasi pipiliin niya ako. Ganun. Feeling ko kasi dito hindi ko na pinipili eh. Kinikip niya pa yung partner niya eh. So, ano? Right? Okay. Aya, mommy, you deserve better. Okay? Kinokonsensya na lang kita kasi alam ko naman na deep down, alam mo kung ano yung dapat gawin. Yun lang. I wish you all the best and I hope na sa 2026 magkaroon ka ng enlightenment. Awakening, girl. Yun. At sana okay ang iyong anak. Focus sa anak. Siya ang priority. Yung mga ganito, ito na lang, yung mga ganito, it always bites back. Lagi siya magbabite back. Lahat ng actions natin may consequences. And sooner or later, dadating yung consequence na yun for you. I hope hindi ka na mag-fuck around and find out. Kasi alam mo talagang tayong lahat ng tao, we all have to learn the hard way. And hindi ko alam if gusto mo dumating pa sa point na yon. Meron kang choice, okay? Meron kang choice. Yun lang! I hope that helped. Thank you so much sa pag-submit ng iyong story. Okay, next. Galing kay Moity. Hi, honey. Labas ko lang sana here ang months of experience na never ko na-share with anyone. Feel ko rin kasi kasalanan ko siya low-key. Ewan. Pumayag kasi ako na magstay sa apartment namin yung jowa ng roommate ko during our last year sa college. Okay? Okay naman since tropa-tropa naman kami at mahilig maglinis si kuya mo. Plus, separate rooms kami, okay? Hindi ako papayag if magkakasama kami na para bang naging pangatlong gulong ako sa tricycle nila. Okay lang naman first few weeks, pero kasi tuwing nalalasing sila, para silang mga rabbit na inatasang magparami. Tapos yung dingding talaga nagsiseparate sa mga kwarto namin ay plywood lamang sa totoong buhay. Kaya nag-invest ako sa super lakas na speaker para after namin mag-inom, hindi ko na maririnig ang jugingan nila. Na-feel ko na lang siguro yung vibrations. Pero kasi na-notice ko rin na medyo nasanay sila sa setup na yon. At bet na bet yata nila ang music taste ko. Sumasabay sila sa beat. Ano bang pinapakinggan mo, te? Beanie? Pantropiko? So, like, sumasabay sila sa beat. Manawas, masayamang mula na makita. Kay horror! Sumabay pa talaga sa beat. Kako, okay, at least, diba, yung dagundong na lang experience ko. Pero no! Nagpasuyo yung roommate ko once na mag-send ng photos from her phone sa Telegram. Tapos pag open ko, lumabas na ang mga visual aid. Ngiti pairot ni jowa niya. Sana na-deads na lang ako. After that, nagpa-pop na lang sa isip ko ang nota habang pinapatugtog ko ang After Nomi playlist ko. At sila naman ay nagsasayawan sa kabilang room. Ang airbog. Mga one semester pa nagpatuloy yun hanggang sa graduate kami. Moral lesson, huwag papayag na isama ang jowa ni Rumi sa apartment. PS, huwag ka rin papayag na hindi siya mag-aambag sa rent ng ilang months. Bakit ka pumapayag na hindi nag-aambag? Girl! Yan tuloy, ti. Okay, next naman. Galing kay Jusa. Okay, ang kwento ni Jusa ay, ang haba nitong episode na to ha, hindi ko alam paano mag-i-start. Pero ayun, I am Jusa. I am the gayest gay guy my friends probably ever met, despite being pan. I just found out. Okay, pansexual siya. I have this girl best friend na online ko na-meet and we've been friends for so many years. Then one night, we met somewhere around Manila.
Hindi ko na sasabihin where, pero ayun. One thing led to another. It was my first with a girl and never ko na-imagine magagawa ka yun ever. Oh my God, okay. Ugang-uga si Jusa. Then a week later, dapat magkakaroon siya. Biglang she messaged me saying na I haven't gotten my period yet. Fucking shit! Ugang-uga si Jusa. Nag-ready na ako magsabi kila mama, visit. In my defense, dry hump lang naman mostly yung ginawa namin, but I was so into it. Ba yun? Okay. I got so scared na napapray na ako kay Papa Jesus na never ko na uulitin i-try sa girl. Sabi ko rin na Papa Jesus, magbabalik loob ako. Please, wag lang ganito. Pero ayun, hindi naman kami nakabuo. Thank you, Lord. Ayan, team. Your pan naman eh. Okay, so gets naman. Sipin mo, bading ka, tapos nakabuntis ka, no? Well, it happens. Ang second to the last story natin ay galing kay Bungangang Kriminal. Parang alam ko na to. Okay. Hello, Yani. Hello, listeners and supporters. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bungangang Kriminal. Eto ka na nga. Masasabi ko talaga maganda ako dahil hindi lang puta sa kama, pati na rin sa tabing kalsada. One of my greatest sexcapades ever ay sa Batangas noong year 2023. Sa mismong birthday ko, nagkayayaan magpunta sa nasabing lugar. Dagat ang eksena at may pabundok na scenery. Ito na ang exciting part. Pagkagat ng dilim, todo pa rin si Betla sa kakagamit ng G-App, aka ang Liborda app ng mga kekisor. Sakto, may nakausap akong lokal na may motor, kaya naman nag-G na si Keki. Tayo na sa kanto, ang tanging ilaw lang ay ilaw na nagsusugal kasi may nakalamay. Eto na, sumakay na ako as angkas princess niya. Dahil stranger danger nga siya, eme-eme kong hinahawak-hawakan yung katawan niya as if kinakapkapan ko siya kasi baka may balisong siyang dala. Dahil nga nasa Batangas kami. Siguro nakaramdam siya. Sinabihan niya ako na hindi kita sasaktan. Sadyang airbog lang ako. Okay. At nagsimula nang gumana ang motor niya. At humarurot na kami paakyat sa bundok. Paakyat sa bundok. Naghahalo yung init ng airbog at lamig ng hangin ng gabing yun. Dahil nga walang maayos na pistuhan, saan pupunta? Sa tabing kalsada na may puno at matataas na damuhan. Grabe ang kaba ko that night. Girl, nakakatakot din. Feeling ko habang sinuchupis ko si kuya ay nagpapalakpakan ng mga gamo-gamo, duwende at kapre. Habang pinapanood akong chumipis na para bang gold medalist sa nasabing eksena. Overall, bibigyan ko ng 100 out of 10 ang moment na iyon. Sobrang once ko lang talaga siyang gagawin dahil rinig na rinig ko ang tibok ng dibdib ko sa bawat subo sa notarit ni kuya. Yun lang naman. So, anong gagawin? Love you, Yani. Wow. I love it for you. Buti nakauwi kang safe at buhay. Because that sounds like an intro to a Soko episode. I'm happy you're happy. Ilalagay ba kita sa naughty or ilalagay kita sa naughty, girl? Ilalagay kita sa naughty kasi medyo parang safety risk yun. Pero you did it kasi airbogs ka. At birthday mo that time. Oh my God, happy birthday. Happy birthday. At congrats. Congrats sa naisubo mong birthday gift. Sana nag-enjoy ang mga duwende sa paligid mo, ate. Okay, ito na ang last na episode natin. Nilast ko to kasi alam kong mahaba. And juicy yung chismis, juicy yung kwento. Hindi ko nga siya binasa ng buo kasi gusto ko mabasa yung plot twist. Tapos, parang very natural yung reaction ko. So, ito na ang kwento galing kay Unsolicited Onion. Ang dami kong kwento pero ito ang pinaka-wild na narinig kong kwento. Medyo mahaba to pero promise worth it basahin. If hindi worth it, i-block mo na lang ako. Chos, enjoy. Okay. This is not my story to tell. Pero ichichika ko pare. Okay. I am a part of a community org. And we have co-members na 5 years nang magjowa. So, they decided to get married. Cut to the wedding, it went well. They were celebrating on social media, uploading photos, happy couple vibes kumbaga. Fast forward 1 month, bigla na lang sila naglaho. They disappeared from social media and stopped being active in our org. Hindi na sila makontak. Parang runaway bride na balita. Okay. It was like they dropped off the face of the earth. Walang trace, parang hindi sila nag-exist. Ang weird. Kasi super active pa naman sila dati mag-post ng pre-wedding pictures nila. After a month, biglang nagparamdam si groom sa best friend niya sa org. Imagine, mismong best friend niya, mismong BFF niya, walang kaalam-alam sa nangyayari. So finally, kinontak na siya ni groom. Insert here YouTube template breaking my silence. Si Tati. Okay. Sabi ni groom,
magbe-break silence na raw siya. He's gonna spill the tea kung bakit sila nawala sa social media. Commercial break. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds to make your assumptions. Bakit nga ba sila nawala sa world? Okay, sige. Bakit sila nawala? Feeling ko may nag-cheat. Yes? Feeling ko may nag-cheat after na marriage. Baka si girl. Kasi si boy yung una nag-speak up eh. Feeling ko si girl nag-cheat with another orgmate nila. Okay, yun ang assumption ko. Kayo, ano assumption nyo? Lock in your answers? Itutuloy ko na ang kwento. Sabi ni groom, ang daming nangyari after the wedding. The bride went missing. Hindi nila matrace ang whereabouts niya. She just vanished. Ang iniwan lang niya, isang envelope. Sobrang juicy naman ito. Okay. Episode 1, The Missing Bride. Papunta na sana si groom sa work. Pero bumalik siya kasi may naiwan siya. Pagbalik niya, ang tahimik ng bahay. The door was left wide open. Pero walang tao. Wala na yung asawa niya. Ang tanging naiwan na lang, a white envelope. Episode 2, The Envelope. At this point, siguro, may hula na kayo kung ano ang laman ng envelope, no? Letter, right? Well, if ang hula nyo is letter, mali. Okay, mali daw. Okay. Mali! Ang laman ng envelope ay isang flash drive. Flash drive! Flash drive! Kinilabutan ako sa flash drive. When the groom checked the drive, may isang video file. Ang file name, I'm sorry. Girl, kinilabutan ako sa flash drive. Mas kinilabutan ako sa Viber message. Episode 3, the video. Para ma-visualize niyo yung video, think Laura Lee or Colleen Ballinger vibes. Ganon ang setup. The video explained why she left and disappeared. Pero nakakaloka kasi nakaset up na parang famous vlogger. Complete with the ring light. Inexplain niya sa video that she was having an affair for almost a year now. Okay, tama yung hula ko na affair. Nagsorry siya kung bakit umabot pa sa ganito. She admitted na on the day of their wedding, gusto na talaga niyang mag-run away. Pero tinuloy niya pa rin yung kasal. Bobo mo, te. Bobo mo. Walang divorce sa Pilipinas. Stupid. Talaga bang pinili mo pa yan? Okay. Episode 4, The Confused Groom. After watching the video, the groom went crazy. He began looking for CCTV footage in the area, looking for a trace kung nasaan ang bride. And most importantly, kung sino ang lalaking kasama niya. The groom also went to the bride's family, pero pinagtatakpan nila ang daughter nila. They refused to tell the groom kung asan ang anak nila. Oh my God, nakakabaliw to. Bakit niyo pagtatakpan yung anak niyo? The groom begged the bride's parents to reveal the location of his wife. Right, his wife. Pero hindi pa rin daw sinabi ng parents. Oh my God. After many days of searching, may connection pala si groom sa NBI. Ang lala nito. He requested to check all CCTV footage within the radius of their house and different streets. At ayun na nga, na-trace nila ang bride with the help of city CCTVs. Kaloka te, pang national concern level ang paghahanap. Diyos, parang nga eh. Anyway, guess what? Nahanap nila ang bride, but it's too late na. Kasi sumakay na ng bus going somewhere outside the city and wala nang powers to trace the bus kasi masyadong big na ang scope. Oh my God. Ito ang pinaka-importanting part ng kwento. Nalaman na rin nila kung sino ang kasama ng bride. At ang malala, kilala nila yung lalaki. Nakita silang may daladalang malaking bags. Yung tipong dala na nila ang buong buhay nila at ready na magpakalayo-layo. Okay, pero bakit to ito-tolerate ng parents? Bakit to ito-tolerate ng parents? Yun ang hindi ko magets. Hinayaan niyo yung anak niyo magpakasal tapos ito-tolerate niyo yung paggaganto niya? Papansin! Ang papansin ng bride. Sa totoo lang, nagsayang ka ng pera, nagsayang ka ng oras. And ang malala, sobrang painful nito. Oh my God. Episode 5, The Bride's Tale. After the revelation, nagsilabasan na ang mga witness. People came forward to testify and spill everything they knew. Isa-isa nilang inexpose kung ano ang connection ng lalaki sa bride at kung sino ba talaga siya. One of the colleagues of the bride said na nakikita niya yung guy always visiting the school during break time and giving her gifts and all. Bongga lang. Minsan, behind closed doors pa raw bumibisita si guy. They did report this to the head sister ganon and giving the bride some verbal warning. Another person came forward. The bridal car driver. Oh my God. Pati yung driver. He witnessed firsthand how uneasy the bride was. She was acting oddly, asking, "Kuya, balik na tayo?" And muttering, "Di ko ata kaya." Followed by, "Grabe yung kaba ko, kuya." Ang lala. All this time, the driver thought that the bride was only joking. But in fact, she really meant her words. Finale.
The wedding day. It's been a couple of weeks since nalaman ni groom na nagpakalayo-layo si bride with her other man. Ang sakit naman ito. But then, he had a sudden realization nung nalaman niya kung sino yung guy. Naalala niya, during the wedding, people were crying and getting emotional. He didn't mind it at first. Kasi kahit ako nga, naiiyak sa kasal kahit hindi ko close yung couple. So, normal lang naman yun, di ba? Pero bigla siya napatingin sa right side niya. Bakit mas sobra pang humagulgol ang taong to? Eh, hindi naman siya ang ikakasal. That's when it clicked. Kaya pala nung nakita niya yung CCTV, nakilala niya agad kung sino ang other man. Sino ba tong humahagulgol habang nasa altar sila? Akala nyo best man? Mali. Akala nyo relative? Mali. Naalala nyo yung visit sa school? Yung mga meet up behind closed doors? Everything makes sense now. Kasi yung lalaking humahagulgol sa gilid ng altar, oh my God. Yung lalaking kasama nyo ngayon, it was the sacristan. Yes, mga be, yung altar server. Oh my God. So, ayan na ma. I had to retell the story in a more organized and creative way para mag-build ng suspense. They really reserved a karaoke room para gamitin yung mic habang kinukwento yung mga pangyayari. May kwento pa ako about me naman next time. When po ulit mag-open ng mailbox, sabi Yani, ang lala nun, girl. Ang lala nun, girl. Oh my God. Yung isipin mo, te, sakristan ka, nagsaserve ka sa altar, tapos umiiyak ka, ang OA mo. Alala. Feeling ko kung sa like, group of friends ko to nangyari, sa mga acquaintance ko, I mean, like, i-run down namin tong chismis na to for a whole year. It's so, okay, sobrang juicy niya. Well, hindi ka kasama sa naughty or nice kasi ikaw lang naman ay isang chismosa na nagkwento ng kwento. Yes? Pero sobrang juicy nun. Happy holidays, everyone. Sobrang dami kong kinwento, as in, abot ata ng ilang oras tong episode na to. 1 hour and 30, feeling ko. So, sana naman masaya ang inyong Pasko. This 25 ata to lalabas or 29. Ewan ko. By this time, meron ng episode ng Heated Rivalry. So, yay! Happy na ako. And by this time, baka may mga nagtatrabaho na sa inyo or baka nasa probinsya kayo, gusto nyo na makakausap, sana napasaya kayo ng episode na to. Okay? Ang masasabi ko lang ay practice safe sex, guys. Get tested. Okay? Bago kayo mag-sex kapid, make sure na safe kayo. Mag-ingat tayo sa mga sakit. At enjoy. Sana happy ang holidays nyo. And sana masaya kayong sasalubong ng 2026. Thank you so much, guys, for being here for a year now. Nabati ko na kayo ng anniversary. Salamat sa pag-i-spend ng holidays nyo with me. Yes. Siguro, ang question ko na lang for this episode ay, kasi puro ka-erbo ganito eh. Ayoko naman magtanong ng fantasy. Oh well, why not, right? Okay, ano ang parang hindi siya nakaka-family friendly i-post sa IG na question. Wait lang, nag-iisip ako ng tanong. Never mind. Ito na lang. Pang holidays, ano ang gusto nyong ma-receive na gift this Christmas or ngayong holidays? Ayan na, para family friendly pa rin tayo kasi ipapost ko sa IG. Ano ipapost ko sa IG? Ano ang fantasy nyo? Diba? Parang medyo, Okay, so, itag nyo kami sa mga reactions nyo, sa mga stories nyo, sa socials namin at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin dito and sa Spotify. Please, naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. At every Thursday, 9 p.m. Yes, we try. We try na every Thursday, 9 p.m. Okay? I-follow nyo na rin ako sa aking socials at Yani Hatisu. Lahat na social media platforms, okay? And thank you so much. See you sa next episode. Bye-bye! Happy holidays! Mwah, mwah, mwah. Ang lala nyo, mga ti.